Ang nakaraan, namalengke si Jasmine para sa kanilang uulamin pang araw-araw, ngunit narinig niya ang bulong-bulungan tungkol kay Jemar, at ang pagkikita nila ng dating classmate na si Joy. At sa pagpapatuloy ng kwento, nakarating na si Jasmine sa kanilang tahanan at naghihintay siya ng tawag kay Jemar upang konfirmahin kung totoo ba ang kanyang mga narinig. Hindi naman niya matawagan dahil nakalimutan niyang magpa-load dahil sa pagmamadali sa pag-uwi. At kinabukasan na nakatawag si Jemar, at kaagad niyang tinanong kung totoo ba ang lahat ng kanyang mga narinig. At sumagot lang si Jemar na hindi totoo, siguro'y sinisiraan lang siya ng mga tao na naiinit sa kanya. Pero hindi kumbonsido si Jasmine sa mga sagot ni Jemar at nakapagdesisyon na lang siyang tapusin ang kanilang pag-uusap para makapag-isip-isip kung makikipag-usap pa ba siya o hindi na, at isauli na lang ang cellphone na bigay ni Jemar. At nang matapos na nga silang mag-usap ay lumapit si Vina sa kanya at nagsabing, "Oh baby, may katawagan ka na naman." Sino ba yon? Si Vina ang babaeng narinig ni Jasmine sa cellphone. At sumagot si Jemar na, "Si Tia Charon, nangungumusta lang sa akin kung nakabalik na ako dito sa Maynila." Mahigit 1 taon na ang relasyon nila Vina at Jemar at alam niyang babaero ito at tanggap niya dahil sa sobrang pagmamahal at tinitiis na lang ang lahat. Kawawang Vina, tinitiis ang lahat para lang sa pag-ibig, at malaman kaya ni Jasmine na isa lang siya sa mga koleksyon ni Jemar? Abangan sa mga susunod pang mga kabanata ng kwentong walang kapalit, sa panulat at kathang-isip ni Batang Rider.